Volume. Okay, good day mga ka-airsoft. Good day mga ka-bigman. Big man, rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Magsalaki sa daan, huwag kang babangga. Papasok si Big Man, may dala na banda. Minsan siniraan, pero di pinansin. Toxic vibes, bro, di yan sa amin. Nagka-problema, bumangon pa rin. Laban lang kahit ilang saglit. Dito sa Big Man, solid ang galawan. Tunay na negosyo, hindi lang yabangan. Customer namin laging satisfied. Airsoft gear, legit certified. Service ay tunay, hindi panay boost. Kahit saan ka magpunta, kami ang host. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging pagkaman binitin siya. Laging may bago, laging legit. Big Man rules, wag kang bitter, kid. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Kalat ang inggit, pero hindi sila makalapit. Try to copy, pero fail ang gamit. Boom, boom, pow, pag nagpaputok, parang Pit Viper. Di ka maglipat sa dog, kasi sila makalapit. Try to copy, pero fail ang gamit. Boom, boom, pow, pag nagpaputok, parang Pit Viper. Di kami patok-tok. Customer happy, service tight. Walang scammer, we do it right. Lift your game up, don't be a joke. Big Man blazing, lahat ay woke. Big Man walang katulad, laging on point, parang sa baril ang lakad. Rush fire, deals tighter. Big Man airsoft sniper. Sa presyong tama, sa gamit na solid. Panalo ka palagi, di ka magiging biktima, kid. Big Man ang pangalan, tandaan mo palagi. Sa airsoft game, kami ang hari. Big Man, di mo kayang tapatan. Walang gaya-gaya, panalo palagi. Kaya sa Big Man, siguradong real ka bossing. Okay, ayun tayo na. Adjust mo, 2, 4, 6. Kaya 6. Dandan na dandan. Magagat siya. Big Man, mo kayang tapatan. Walang gaya-gaya, panalo palagi. Kaya sa Big Man, siguradong real ka, bossing. Okay, another day, another airsoft for Arca Airsoft for today, mga bossing, no? Humahataw na naman ang ulan, no? Ngayon, rinig na rinig ko, humahataw siya. Ano yan? Rinig na rinig ko, bumabagsak siya sa ating bubungan. Grabe. Ang lakas-lakas po niya mga ka-airsoft, no? Shout out po sa mga kababayan natin dyan sa lugar ng Norte. Shout out sa mga kababayan natin dyan sa lugar ng Ilocos. Inano sila, anong tawag dito? Han? Sa Bagyo? Hinampas? Oh,
Oo, inahambalos no ng bagyo sa kasalukuyan. Kaya mag-ingat kayo diyan sa mga kababayan natin, sa mga ka-airsoft natin diyan sa norte, sa Baguio. Hello po sa inyo, no. Tapos mga ka-airsoft, meron lang po ako ipagpapaumanhin sa inyo, no. Yung mga item po natin ngayon na item natin na for shipping, kahit gustuhin namin na mapadali na makarating sa inyo, hindi mangyayari, no, dahil sa bagyong kinakaharap natin, especially yung mga tawid dagat, no. Relax lang po, mas katulad nito, for shipping tong dalawa na to. Actually ito hindi siya tawid dagat kasi ano to, paano ba sabihin to? Pwedeng i-deliver to ng dire-diretsong sasakyan. Hindi kailangan sasakay sa barge, hindi kailangan, 'di ba? Ang mga tawid dagat kasi yung mga Palawan, yung mga Iloilo, yung mga Leyte, yung mga, 'di ba? Ganon. Yun yung mga tawid dagat. Ito hindi, no? Pero yung pag mga tawid dagat, hino-hold na lang muna namin mga ka-airsoft, no? What do you mean by hino-hold? Hindi muna namin pinapa-ship kasi natatakot kami na baka magkaroon ng problema while on the way, 'di ba? It's either mabasa or mawala yung item ninyo dahil nga sa nangyayaring typhoon, bagyo. Siguro namin yung mga tawid dagat, hindi po muna namin ipapa-shipping. So mag-stay muna sila dito sa shop. Pero yung mga land travel na tinatawag na, 'di ba? 'Yon pwede naman namin ipa-shipping na 'yon. Okay? Gustuhin man namin, mas magandang wag na lang po muna mga ka-airsoft kasi para din po 'yun sa ayos ng package ninyo, no? Ayaw lang namin na kung saan mapunta, kung anong mangyari doon sa mga package ninyo. Okay? Isa lang ang sigurado, wag po kayo mag-alala dahil siguradong makakarating yung mga unit ninyo, yung mga item ninyo sa takdang panahon. Okay? So ngayon, review and unbox po tayo. Siyempre, ng unit ng ating mga airsoft. Hello po, kahit bumabagyo, dire-diretso lang po tayo, sipag lang. Doon sa mga nasalanta, bangon lang po mga kababayan natin, no? Bangon lang po, wag po tayong panghinaan ng loob. Unang-una, tumayo lang tayo, humingi tayo ng basbas sa ating Panginoon. Tapos, sipag lang ulit. Ganyan lang naman talaga ang buhay. Ang buhay, kailangan, paglabanan. Hindi pwedeng, hindi pwedeng tambayan, no? Hindi natin pwedeng tambayan yung problema. Kailangan paglabanan po natin. Okay, mga ka-airsoft? Review and box po tayo ng unit ng ating mga bossing. Okay mga ka-airsoft, dun sa mga ka-airsoft natin, please share the live video, no? Like, follow, and subscribe, sabi nga, no? Like, follow, and subscribe. Then kung pwede, kung hindi naman napaka-laking abala po sa inyo, pwedeng paki-share po yung live video natin, no? Para po kumalat tayo sa community, dumami yung makaalam kung paano, at ano yung dapat doon sa paglalaro natin ng airsoft. Okay? Shoutout po kay Sir Robbie Malabanan of Bawang, La Union. Hello, bossing! Ito na po yung unit mo. Napakaganda. Tama ba ako? Robbie Malabanan of Bawang, La Union. This is your rifle. Okay? Full-tan version, kung tawagin natin full-tan. Then, pina-upgrade niya, pinalagyan niya ng scope. Bossing, hindi ko mailalagay yung nire-request mo na handle grip, no? Unang-una, yung unit mo kasi, ako magsasuggest lang
Hindi naman free ko kasing ibibigay sa iyo yun. Pero dito kasi sa unit mo, medyo awkward, medyo pangit kung lalagyan pa natin ng handle grip. Suggest lang to, bossing. Kasi kung mapapansin mo yung unit mo, maiksi na siya. Maiksi siya. Ngayon kung lalagyan pa natin ng handle grip dito, medyo magiging awkward, pangit. So, pwede mo namang hawakan na rito to. 'Di ba? Or, pwedeng ganyan. Yan. Ngayon, pag maglalagay kasi tayo ng handle grip, pengi akong handle grip. Pakita lang natin. Okay na to sa lahat. Ha? Okay na ito. Sa lahat. Pati dyan sa bago. Wala. Pati sa all about. Okay. Ayan. Ito, bossing, tignan mo. Ito yung itsura ng handle, ng vertical grip. Ayan. Pag yan, nilagyan ko pa dyan, parang, ewan ko lang pero hindi na ako komportable, hindi ako nagagandahan. Hindi ko lang alam sa'yo kung type mo, no? Pero ako, medyo awkward na kasi maiksi lang siya Mas maganda to hawakan mo dito. For me, for me. Mas magandang hawakan siya rito, ganyan, kaysa lagyan pa natin ng ganito. Medyo magiging pangit. Mga ka-airsoft, write down below sa comment section. Maki-comment kayo kung ano ba maganda. Meron nito. Ayan. Sige, mga ka-airsoft mag-comment kayo para merong second opinion yung ka-airsoft natin. Okay? Ang request niya kasi, lagyan daw ng grip dito. Ayan. Ako naman, ang sa akin lang, medyo, dahil nga maiksi na yung unit, medyo hindi ako nagagandahan kung lalagyan dito ng grip. 'Di ba? So, mas maganda siguro kung wala, dito na lang siya hawak. Pero kung meron, ganyan ang itsura. O, 'di ba? Medyo nagiging alangan sa akin, no? Medyo hindi ko ganong bet kung meron. Pero kung ganyan, ayan. Mga airsoft, no, tulungan natin yung ka-airsoft natin, yung bossing natin. Ano sa tingin nyo ang mas maganda? Merong handle grip or wala? O ganyan. Comment below. Tulungan po natin yung bossing natin na mag-decision dun sa unit niya. Malakas pa ba ulan dyan? Tinatanong ni Sir Jumel. Bossing, pabugso-bugso po. Bubuhos ng isang minutong malakas, then medyo hihina ng bagya, tapos maya-maya yung hangin, no, yung hangin ng mapaminsala no, yung sobrang hangin bubulusok, no, doon yun ang mapaminsala talaga, no. Kaya mag-ingat pa rin po tayo, no. Okay mga ka-airsoft, anong mas maganda? Walang handle grip, walang vertical grip dahil maiksi yung unit, or maglalagay tayo ng vertical grip kahit maiksi yung unit. Yan. Tingnan nyo kung ano mas okay sa inyo. Ganito or ganito lang. Yan, no? Tulungan nyo ako, mag-comment kayo below para malaman natin yung opinion, hindi ng seller na tulad ko, kung hindi ng user na tulad ninyo, no? Airsoft user na tulad ninyo. Comment down below mga bossing, Okay, sabihin mo kay mama kung tapos nang i-share. Tingnan mo, 6 share pa lang. No? Okay, so let's begin. Ito yung unit natin kay Airsoft, Robbie, Malabanan. Tapos, ito pa. Unit ng ating kay Airsoft, Madam. Bossing natin to, Madam, no? Madam Jenny Valdez of Daet, Camarines Norte. Okay. Nakakatuwa lang kasi yung mga kababaihan natin na mga ka-airsoft na subscriber, unti-unti ini-embrace na nila yung paglalaro ng airsoft, no? So, ibig sabihin, yung airsoft hindi lang para sa mga kalalakihan, 'di ba? Ngayong panahon ngayon, para na rin siya sa mga kababaihan. Di ba? Hindi na lang siya para sa mga lalaki, kundi pati mga babae ngayon nag-airsoft na. Sumusubok na sila
tinitignan na nila kung magiging happy sila dun sa ayun, kung magiging happy sila dun sa hobby, no? Itong unit na to, unit natin kay Airsoft Madam Jenny Valdez of Daet, Camarines Norte. Okay? Itong unit na to, bagay na bagay sa kanya kasi babae siya. Itong unit, makikita nyo, mas maliit than the conventional na Glock. Okay? Kuha tayo ng Glock na conventional para maipakita ko sa inyo kung ano yung difference nila, ha? In terms of size. Wala tayo yun, meron tayong silver. Okay. Okay. This is a silver Glock, Glock 18. This is a silver Glock 26. Makikita nyo sa unang tingin pa lang talagang compact siya, maliit siya. And this is the standard size. Ayan, pagtatabihin natin, ayan, yan ang itsura niya. Okay? Mas maliit yung Glock 26 kumpara mo sa Glock 18. Both of them ay equipped with a single fire and a rapid fire mode. Okay, ayan, yan. Kita natin. Yan. Ito yung top view niya. Yan, yung top view niya. Okay? Mas mahaba ng almost 1.5 inch yung standard. While the compact size na Glock 26 mas maikse ng 1.5 inch. Okay? Ngayon, in terms of magazine, mas madaming capacity, syempre, yung standard size than the compact size, di ba? Yung standard size kasi is 27 ang maximum na bala. Pero ito, actually hindi ko ganong kabisado. Tignan natin kung ilan yung maximum na bala na pwedeng ilagay natin dito, ha? Oops. Tignan natin mga Airsoft, hindi ko ganong kabisado pa eh. At saka itong compact size, tatapatin ko kayo, medyo mahirap siyang lagyan ng bala. Kasi nilalagyan siya ng bala dito sa ibabaw. Hindi katulad nung standard size, dito merong opening dito para lagyan mo ng bala. Ito hindi. Dito talaga sa ibabaw, sa maglip niya mismo, doon ilalagay. Oops. Minsan hindi pa pumapasok ng husto, no? Kaya yun ang pinaka-downside nito. Ayan. Itong unit na to, compact size siya, maximum rounds niya is 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15. 15 rounds lang ang maximum niya. Kunti lang. Tama ba ako? Oo nga mga Airsoft, sagad na po yung 15 rounds, no? Inalis ko pa to. 15 rounds lang pala talaga ang mailalagay sa kanya. No, so sagad na po yung 15 rounds para sa kanya. While the standard size is 27 rounds ang kaya. Itong compact size ay 15 rounds lang. Ngayon, pwede bang, Big Man, pwede ko bang gamitan siya nung standard magazine? Actually, pwede, kaya lang ang tendency, mahabang tignan. Medyo awkward pangit. Okay, no? Tsaka, wag mo nang ipilit kasi, magbabago yung pressure eh. Kasi, syempre, maliit to, then, maliit lang rin to. So, yung pressure na nandito sa loob is enough to fire this one. Ngayon, kung lalagyan natin ng mas malaki, ang tendency, magbabago yung pressure. So, pag nagbago yung pressure, baka mapuwersa pa yung unit, masira, mabasag, no? Wag na po natin lagyan ng long magazine or the standard magazine. Yung magazine lang niya, ito na sapat na. Pero kung syempre, kung gusto mo mas high capacity na bala, bili ka ng standard size, wag yung compact size na ganito. Okay? So, ngayon, ito yung unit natin kay Airsoft, Jenny Valdez of Daet, Camarines Norte. Okay, no? Ngayon, tingnan natin yung mga comment. Mas maganda yung walang handle grip, sabi ni Joseph Ian Tawataw. Yun. Ako kasi, ang stand ko,
dito, wag nang lagyan ng handle grip kasi maiksi lang siya, 'di ba? Pag maiksi lang, nilagyan pa natin ng handle grip, so ang tendency medyo iba yung dating eh. Ayan oh. 'Di ba? Napapangitan lang ako. Okay? Kasi may cheese eh. Mas maganda kung hahawakan mo to ng ganun, solid. Pag may handle grip, medyo hindi relaxing. No? Okay. Yung handle grip kasi actually nilalagay talaga sa mahaba. Papalitan ko, free ka lang naman kasi to. Papalitan ko na lang ng ibang freebies, bossing. Halimbawa, palitan natin ng mga bala, 'di ba? Padalang kita ng mas maraming klaseng bala, no? Pero bossing, ito opinion lang naman. Ikaw pa rin na masusunod. Kung sa tingin mo mas gusto mo may handle grip, i-message mo lang kami, lalagyan natin ng handle grip, no? Hindi naman po sa nangingialam tayo, nagsasuggest lang po ng mas ikakabuti ng unit kasi everyday kasama natin yung mga unit, kumbaga alam natin kung ano yung maganda, kung ano yung pangit. Baka lang kasi on the future, kung ilalagay ko to, pagdating dyan sa'yo, mapangitan ka, hindi mo magagamit, hindi mo nagagamitin hanggang sa itapon mo lang, o di ba, itabi mo na lang, ma-misplace mo lang, no? Sayang, di ba? Kaya kung gusto mo, palitan ko na lang to ng ibang freebies, bigyan kita ng 2 pack ng bala, hindi na masama, di ba? Tapos, ayun. Okay, unahin muna natin yung unit ng ating Airsoft, Madam Jenny Valdez of Daet Camarines Norte. What is good and special about the black unit? Napaka-handy. Napakasarap bitbitin, napakasarap gamitin. Ito, sabi ni Sir Jumel, no need na ng vertical grip since short lang naman yung unit niya. O, yun. Ayan, nakita mo naman, bossing merong mga inambag na inputs yung ating mga ka-airsoft. So, nasa sayo na po kung gusto mo, no? Kung ayaw mo naman, kung talagang gusto mong pwede naman. Okay? So, ito na Itong unit is compact. Okay? Siyempre, since compact, medyo mga less ang features niya. Ano ba yung meron yung standard na wala siya? Kung mapapansin ninyo, magkamukha naman sila, di ba? Pero merong isang nawawala pagdating sa harap. The rail. Yung rail, design yan for the upgrades. Like, flashlight, lahat ba wala? Oo, lahat pala ng Glock 26 wala. No? Yeah. Design yan for flashlight, for laser, kung gusto nyong ilagay. Pero ito nga, dahil compact na to, masyado magiging awkward kung pupunuin ng accessories. Compact na eh. Kaya siguro hindi na sila naglagay ng rail for the upgrades, di ba? Tapos isa pa, conventional fixed sight lang siya. Yan. Front and rear. Okay? Conventional fixed lang, hindi siya adjustable. Okay? Pero, hindi rin siya naka-optic. Mapapansin nyo, standard lang siya. Pero, itong unit na to, may special features. Kahit standard lang siya, naka-neon dotted sight siya. Kung mapapansin niyo, color green. Di ba? Bumawi pa rin siya. Pwede pa rin. May green di ba? Kumbaga, madali mo pa rin sipatin Hindi katulad nung, halimbawa, black iron sight lang siya. So, hindi mo ganong di ba? Hindi ganong pansinin. Pero pag green, andali mapapansin mo pa rin, di ba? Kasi ganito yan. Ang paggamit niyan, itong front dapat iuupo mo dito sa rear. Ibig sabihin, ito dapat tatagos dito sa rear. Yun ang pinakapaggamit niyan. Since fix siya, ikaw ang bahala mag-adjust kung paano mo i-lean forward or lean backward yung unit para masipat mo yung tamang angle. Okay? So, kuha na tayo ng silicone oil. Syempre, yun lagi natin ginagamit. Parang wala na. Okay, number 1. Yung unit, press the valve. This is the output valve. Kailangan ma-silicone oil yan. Press mo, then spray. Okay, spray. Then, dito sa ilalim, spray din. Okay. Sa mga viewers natin, mga bossing, share nyo po yung live video natin.
Kung hindi naman napakalaking abala, share nyo para ano tayo, no? Para ma-discover tayo, matuklasan tayo ng mga kamag-anak nyo, ng mga pinsan nyo na gusto maglaro ng airsoft, nagbabalak pa lang maglaro ng airsoft, manong matutuman lang muna sila bago sila makabili, di ba? Matutunan nila yung proper, yung tamang paggamit bago sila bumili. Eh di, hindi mo alam, nakatulong ka pa sa kanila, di ba? Okay, ngayon, kunin natin yung unit. Lagyan natin sa ibabaw ang Glock para hindi maubos yung barrel niya. Okay? Pagkalagay natin, ikasa natin, ilock natin to manually. Okay, then, lagyan din natin tong mismong nozzle. Okay. Itong unit na to, naka-fine tuning, naka-trigger job. So, ang upgrade nitong unit na to, kahit maliit siya, upgraded siya ng 2 basic. So, ikakasaya mo yun sa paglalaro ng airsoft, no? Ngayon, kunin natin yung gas. So, meron tayong gas, no? Meron tayong gas na 12 kg, meron tayong gas na 14 kg, at saka syempre meron tayong gas na CO2. Pero ang pinaka compatible dito sa unit na to is the 12 kg only. Hindi mo siya pwedeng gamitan ng 14 kg and CO2. 12 kg lang, upside down. Hindi po pwedeng pahiga or patayo. Kailangan po patao. Upside down, then press down. 1, 2. Okay, nilagyan natin 2 seconds. Yung 2 seconds, enough na po yun. Pwede na yun. Eksakto na yun para yung unit ma-power natin. Sobra-sobra na pala yun kung tutuusin. Diba? Okay, pasok natin ngayon sa unit. Kasa. Ready to fire. Mga airsoft, dual firing mode to. Meron siyang single fire, meron siyang rapid fire. Always dapat nasa taas lang. Okay? Pag ibinaba mo, rapid fire function. Pag nasa taas, single fire function. Kailangan magsisimula ka palagi sa single fire. Parang pag nagda-drive ka ng sasakyan, always start primera. Diba? Saka ka magsesegunda pag nakabuelo ka na. Ganon din sa airsoft natin. Single fire muna, saka ka mag-rapid fire pag naiputok mo na siya ng mga ilang beses. Okay. Tulad nito, firing tayo mga ka-airsoft. Firing! Single fire yon. Try natin i-rapid fire. Baba. Sa rapid fire, mas maganda, burst lang. Prrrt, prrrt, wag yung prrrt. Wag yung ganong katagal kasi sayang yung bala, sayang yung hangin. Rapido yun eh. Kung saan ang direksyon, hindi mo siya makokontrol. Firing! Rapid fire! Diba? Ganon. Tapos, kung sawa ka na mag-rapid fire, pwede mo siyang ibalik ng single fire. Balik natin single fire. Okay, firing tayo. Firing! Okay, diba? Open slide kasi mga ka-airsoft, wala na po siyang bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide. Tapos rest the hammer by pressing the trigger. Ang Glock, hammerless, nasa loob ang hammer, striker. Okay, then, syempre, punasan natin yung unit natin, wipe those excess oil para yung unit laging mukhang bago, laging maganda at laging mukhang bago. Okay? Tapos yung magazine natin, pag itatabi natin, make sure walang lamang hangin para yung mga valve hindi mapuwersa. Okay? Wala rin dapat lamang bala para yung spring hindi mapuwersa. Pasingawin lang po natin by pressing this or kesa pasingawin, pwede mo rin namang lagyan ng bala, ubusin mo, i-fire mo ng i-fire, di ba? Para hindi sayang. Pero dito ang pagpapasingaw. Okay, yan. So, unit na ating kay Airsoft, Madam Jenny Valdez of Daet, Camarines Norte. Madam, hindi naman tawid dagat to, maipapaship agad to. Maraming salamat po sa tiwala. Okay, next unit natin. Good morning, Sir Bigman, sabi ni Roy Jose. Good morning, Sir, sabi ni Resdel La Basala. Okay,
Maraming salamat, bossing, sa mga pag-tune in nyo. Pero yun nga, nire-request ko, baka pwede naman pakishare yung live video natin, no? Kung hindi naman po, napakalaking abala para sa inyo, baka naman pwede, tulungan nyo kami, share nyo po yung live video natin. Okay? Maraming salamat po sa mga tumatalima sa ating pakiusap. Okay? So, next natin, unit natin kay Airsoft, Robbie Malabanan of Bawang, La Union. Okay? Hello, bossing! Makikita niyo yung unit niya. Ang sarap gamitin. This is a Micro CQB by the Daniel Defense. Napakalupit. Micro CQB lang siya. 'Di ba? Ano ba yung advantage ng mga ganitong unit? Pag ganito ang unit mo, napakadaling laruin, napakadaling i-maneuver, napakasarap bitbitin, na hindi ka stress kasi maiksi lang siya, madaling i-maneuver kasi maiksi lang siya. Hindi siya ganun kagaang, pero dahil sa iksi niya, hindi ka mai-stress sa kanya, di ba? Kung makikita nyo, yung mga ordinaryong CQB, mas mahaba ng mga 6 inches to 7 inches sa kanya. Pero siya, kung tawagin, the micro CQB. Mas maliit pa siya than the CQB. Okay? Ayan, makikita nyo, naka-scope na siya. Equipped na siya with a holographic scope. Pinaloaded na ng ating ka-airsoft. Tapos, meron pa siyang front sight. Ako, I do suggest, pag newbie yung gagamit, syempre wala pang ganong experience, hindi pa niya kabisado yung barrel, gumamit kayo ng front sight sa una. Diba? Then later on, pag kabisado nyo na yung scope nyo, kabisado nyo na rin yung barrel, saka nyo na pwedeng wag nang gamitin yan. No? Gumamit kayo para yung makikita nyo rito na sight, na holographic, ma-synchronize nyo sa front together with the target. Synchronize dapat yung tatlo. Pero kung kabisado nyo na, kahit wag nyo nang gamitin to, rekta na kayo kagad dito. Ayan, katulad niya, no? Yan, kabisado na, di ba? Ngayon, itong unit na to, makikita nyo mga airsoft, is adjustable buttstock. Pwede nyo isagad. Ayan, no? Pwedeng saktuhan lang. Pwedeng, kumbaga, parang ano siya, small, medium, large. Ayan, yan, medium. O, di ba? Yan, medium size. Ayan, o. Okay, pag large, yeah, pag large. Actually, meron pa yatang isa pa. Ayun! Oh, meron pala! So, ang adjustment niya, ulitin natin, ha? Oh. Isang adjust. May luwang to. Oh, isang adjust. 1. Ay, hindi. 1. 2. 3. Okay, tatlong adjustment. O, yun, depende sa gusto mo, no? Depende sa haba na gusto mo. Pwedeng compact. Ako, mas trip ko palagi compact lang, eh. Ayaw kong ine-extend fully kasi gusto ko malapit yung mata ko sa scope, no? Okay, anyway. Ngayon, this is a Daniel Defense. Makikita nyo, full tan, full metal, mula ulong hanggang baba. Equipped with the scope. Tapos, syempre, may mga mode. Merong safe, may single fire, may rapid fire, no? Ano yan? Okay. Sige. Mamaya na, look. Okay na. Yan, may equipped with single fire, rapid fire. Tapos, okay. Nandito pala yung kapares niya. No? Okay, tapos to. Saan mo lalagyan ng battery? Dito sa buttstock, ha? To, press mo lang to, then, hatak. To. Okay, then dito ilalagay yung battery. Meron siyang, luwagan natin, masikip siya. Yan, luwagan natin. Yan. Okay. Yan. Ito na, lumabas na mga ka-airsoft po. Look pa niya kung battery. Maliit. Oo. Para maipakita natin sa kanila. So, maglalagay tayo ng battery, lipoly. Mga airsoft sa battery,
meron tayong tatlong bagay na dapat sundin. Ang battery, hindi siya pwede ma-drain, hindi rin pwede ma-overcharge, at hindi pwede mag-init. Pag i-charge nyo yung battery, make sure wala sa loob ng bat tube, nasa labas. Tapos, one full charge is equivalent to 10 M4 magazine. Yun lang yun. Hindi siya pwedeng mas sumobra pa ron kasi possible ma-drain siya. Ayaw ng battery nang nade-drain. Pag nade-drain, pwedeng masira. Ang battery kasi kasama nito is the upgraded version, the Li-Poly version. Okay? Pasok natin, then plug natin. Okay, then syempre, we need to secure all the wire, 'di ba? I-secure mo yung wire, make sure na walang how do you call this? Walang maiipit. Kasi pag merong naipit, mababalatan, magiging grounded yung unit ninyo, no? Tapos balik mo lang 'to. Syempre kung paano mo kinalag, ganun mo rin ibabalik, no? Okay, then, balik natin to. Para gwapo. Ganda ng unit ng ating ka-airsoft eh. Okay, yan. Okay, yan. Single fire. Rapid fire. Medyo maingay siya kasi maiksi. Tapos, naka-loudener pa siya oh. Okay, no? So, ngayon, ito yung kasama, ito yung original niyang magazine. Yan. Kung makikita niyo yung original niyang magazine, mga ka-airsoft, is hard polymer. So, ito, hindi siya tulad nung mga iba na binubuhusan tas kinakamot. Ito, injectable. Injectable, ibig sabihin, lalagyan mo siya ng bala using your reloader. Tutusok mo, then, ayan, di ba? Hindi ko lang sure kung ilan yung maximum capacity nito, pero marami rin naman kasi M4 to eh. Ayan. Medyo nagbabara lang talaga. Ayan. Dami, marami to. Hindi ko na ganun pupunuin, ha? Ngayon, pagkapasok, make sure you heard the clicking sound, that make sure na hindi siya malalaglag. Okay? Then, ito. Ang rifle natin, hindi na kailangang ikinakasa. Hindi na kailangang kinakasa sa charging handle. Kasi, iwasan nyo na yon kasi ang rifle, once na nilagyan nyo ng battery at saka nilagyan nyo ng magazine, good to go na yon. Hindi na kailangan ikasa. Pag kinakasa-kasa nyo pa to, ang tendency, baka maputulan pa kayo ng spring or masiraan kayo ng stopper, delikado pa. Diba? Kaya wag nyo na ikakasa-kasang ganun. Ngayon, single fire. Meron 3 mode. May single fire, may, merong safe, may single fire, may rapid fire. So, single muna tayo. Single fire, mga airsoft. Single! Okay, rapid fire. Sarap. Masarap siya. Maganda yung bigay ng sight niya, no? Accurate, kung tawagin. No? Accurate siya, no? Okay, Lucas, firing mo. Pakita mo. Bago. Ba't ilan na? 33. Oo, kaya pa yan. Sige. Firing! Okay, rapid fire. Okay. Okay. Tingnan natin, no? Ubusin natin. Single fire. Ubos na, yun na. Okay, so, unit natin kay Airsoft, Robbie Malabanan of Bawang, La Union. Bossing, ito na po yung unit mo. Yung handle grip na ipinangako ko as previous, i-message mo kami kung gusto mong ano na lang siya. Wag nang handle grip ilagay natin, bagkos palitan na lang natin ng iba pa mga freebies. Okay? Napakaganda, napakalupit, ready for shipping, going Bawang, La Union. Okay, ayun. Mukhang wala na nagpapa-shoutout. Anyway,
Sa mga nag-share ng ating mga live video, maraming salamat. Mga bossing, sa mga hindi pa nag-share, please share the live video po. Maraming salamat po. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng Airsoft. Syempre, hatid po sa inyo ng inyong lingkod. Big Man, thank you po!